Actually, yun ang pangalan ng channel ko, Out and About. So, I'm already out and about to explore things and countries. And I'll keep this country a secret for now para at least may suspense. So, just a hint kung saan tayo pupunta. Itong country na to, it's part of the history and up to now, hindi nila alam kung paano ginawa, paano nabuo. Pero, yun ang pupuntahan natin. So, I already contact my friend. So, at least magiging smooth ang travel and visiting places kasi may mga places doon na 6-hour drive, 8-hour drive. So, yun ang explore natin. And ito, dito ako ngayon sa, wait. So, dito tayo sa St. John, Newfoundland Airport. Yan nakaupo na yan. Ang gwapo niyan. Hindi ko kasi masum eh. So, yun lang. Yun lang. Actually, naantok ako eh. Kasi bad trip pong ate ko. Bigla akong tumawag ng alas 12 ng madaling araw. Tulog na ako ng alas 9 yata yun. Kainis. Hindi na ako nakatulog. Sana makatulog ako during flight, pero usually alam ko yung sarili ko eh. Pag nasa flight ako, hindi talaga ako nakakatulog. Di ko alam kung bakit. Daming gwapo. Sana mapakita ko, hindi ko naisusum eh. Anyway, so antayin nyo na lang yung adventure. Marami tayong stopover. I have 2 stopover. One of which is 9 hours. The other one is 2 hours. And again, I will be on that country for December 1 to December 6. So December 6 is my return return date. So just hold on, and we're going to explore that country once I get my visa. And if I forgot to tell you, yung visa pala is dapat PR status ka and you're still holding a Philippine passport. So ang tagal ko siyang research kung ano talaga yung requirements kasi magulo eh, hindi nakalagay dun sa website. Pero although na contact ko yung embassy ng country na to, ang sabi naman nila, yun nga, kung meron kang existing valid na visa, US, Australia, Canada, Schengen, even the Middle Eastern ID, yung mga Emirates ID, Kuwait ID, Qatar ID, yan, visa upon arrival tayo mga Pilipino. So just wait and see. Bye. Konting update tayo mga be. Kaya bad trip talaga itong sumakay sa gantong airline na eh. Yung Air Canada. Diyos mio. Wait lang ha. Tingnan nyo to. Hindi ka sa maisum eh. Kanina nag-announce na naman na delayed. Buti sana kung minuto lang ang delayed. Mars, ang delayed 1 oras. Please na Air Canada talaga to. Bad trip. Delayed na naman po kami. So, we already landed here in Toronto. Hanapin ko lang yung exit. Nakakalito kasi rito. Ayan.
waters. Kailangan natin. Parang mali ako. Parang mali ako. Sabi ko na nga eh. Ay, may tatanong ako. Wait lang, tatanong ko yung tungkol sa Swatch. Mali tayo ng nilabasan. So, tama nga, meron silang offers dito sa Canada na pwede mong i-swap yung old watch mo to get a new one. Ginawa mo yan uli at ako'y naghahanap ng labasan. Dahil wala akong luggage, diretso ako sa exit. Okay, so kailangan natin yung hanapin yung exit, then go to the TCC and find 900 bus. Okay. Merry Christmas. Ayun, exit na tayo. So, dyan yung kukunin yung luggage. Then, welcome to Toronto. Exit. So, public tayo sa public bus. I think doon tayo lalabas. The airport name is YYZ Toronto Pearson. Mas malamig nga sila rito. Lamig, sobra. Parang naninigarilyo. So, nag-aantay na lang ako ng bus 900. Yeah, I think this one, wait. So, makikita mo naman yung bus stop nila. Yan, 900 tayo. Ito ang mga bus rate. Gantay na tayo ng bus. So, nandito na ako sa Austria for my last layover. So, I will be staying here for 2 hours, then waiting for the next flight going to the next country. Ba't hindi na si Sumto? Nakakainis. Haggard lang yung pagbabiyahe. Dami stopover. First, ang layover ko is almost 8 hours. Then second, it's 3 hours. And super lamig. Malamig din dito. I think para lang siya din sa lugar ko sa St. John's, Newfoundland. Okay, yun lang. Update ko kay next. So we reach our secret country, the mystery country. Sana hindi masulyapan kung saan dito, kasi may mga nakasulat, malaman nyo kung nasaan ako. So yun, nandito na tayo, nakarating na nga tayo, at hindi muna ako magre-record kasi maselan sila rito. Explain ko na lang sa inyo mamaya. Or you want to go to Egypt Museum tomorrow?
No, Egypt Museum is also near from the Bay of Midi, right? So better to go there one time. This the Mosque Al-Aqsa. What? This mosque. No, it's not mosque. It's Yeah, traditional. It's I saw it. I saw it. castle, the Egypt castle, But it's a mosque, right? not mosque. The Egypt castle, Al-Qal'a. But there's one TikTok saying like that. Oh, that's different. This one, yeah, in Al Hussein. This you send it to me. You want to go this Yeah, it's not Dubai, it's not the Al-Aqsa. Al Hussein. Al Aqsa in Palestine. Really? Yeah, what? Mosque Al Aqsa. It's Israel take it خلاص already. And what's that? Garbage? No, this traditional village. Oh. Poor people, yeah. Ito yung version nila ng jeep. Yan. Yan ang ano nila, pambansang transportation. If you see, if you see you taking picture or video for him, why you make that? Why you make this? Yeah, there's especially if they are like police, military. That's why they said do not take videos from the government facilities. This one, you can. Good thing it's still it's winter here, right? Huh? Good thing it's winter here. Winter, yeah, like this winter. Dahil na-miss ko ito kasi sa Canada, alam nyo naman sa Canada it's ang walang spicy doon, so ito agad ang hinanap ko, KFC spicy. Although kumain na kami ng brother ko sa Toronto, KFC, Jollibee spicy rin, pero hinahanap-hanap ko pa rin talaga siya. So nasa 620 euros Egyptian pound, 9-piece rice, coleslaw, and drinks. KFC, let's eat. So napansin ko lang ngayon, it's ganito nakaliit yung ano niya, tinapay niya, oh. So ito nga pala, it's 620 Egyptian pound, diba? So almost like nearly $20 for 9 pieces chicken, fries, cola, and maliliit na buns. So update tayo. So after ko dun sa airport, diretso na ako sa visa. So yung visa it's $25 lang. Diretso ka lang doon kasi magkaiba yung pila. Bago ka pumunta sa passport, sa immigration, kailangan mo munang bumili ng visa doon sa right area. Makikita mo naman doon kasi parang siya, may nakalagay naman siyang ng ano, visa doon sa corner, doon ang bilihan ng visa. Actually maganda rito sa form na yung mga representative ng hotel, 'di ba sa atin kasi yung mga representative ng hotel nasa labas siya ng airport. Kunyari may susunduin silang guest, 'di ba? Doon kasi sa Cairo International Airport, nasa loob mismo sila ng ng airport, pero may designated area lang sila kung saan nila susunduin yung mga guest nila.
Tapos from there, sila na yung mag-aasikaso ng visa, pati yung stamping ng passport. So, mas madali yon para sa mga gustong kumuha ng hotel service, lalo na pag doon kayo nakabook, kasi ino-offer naman yon. Then second, ganun din sa pagdating ko sa immigration, wala na siyang tanong-tanong, tinignan niya lang yung passport ko, tapos yung resident PR card ko. Tapos ayun na, tinataka niya na agad, tapos diretso na sa labas. Ganun lang kadali, wala rin tanong-tanong pagdating sa visa, lalo na kung visa upon arrival ka naman, including ka doon sa visa upon arrival na nationalities or passport holder. So madali lang yung process. Kinabahan lang ako ng konti kasi nga akala ko may tanong, may mga titignan bang papel, asan yung booking, hotel booking mo, return ticket mo. Wala siyang tinignan actually. Babae yung immigration officer na natapat sa akin. Kaya blessing in disguise naman, at least hindi siya naging complicated, smooth ang transaction from visa to immigration. Kaya hindi ako nakapag film mula dun sa paglabas ko ng plane, dahil according dun sa mga vlogger na naka-experience na rito, maselan ang Egypt, lalo na sa mga sa mga government offices, tapos sa police, sa military, kailangan hindi ba sila makuha na ng video pag nakita nilang na kinukuha na mo sila, lalapitan ka, papabura sa iyo yung video, at may mga tanong-tanong pa. So yun ang in-avoid ko mula nung umano ko doon sa airplane hanggang sa pagkuha ko ng visa, then sa immigration. Nag-film na lang ako sa labas. Tsaka be aware lang din sa mga doon din sa airport. Marami din kasi doon na nagtatanong na kung may taxi ka. Good thing andito yung friend ko sa Egypt, so kinontak ko na siya before para sunduin ako doon sa airport nila. So from airport, pumunta kami sa dentista, naghanap ng mga bagay na kailangan. Alam niyo na mga bagay na kailangan, so hindi ko na kailangan explain ko na yun. Kung kilala niyo yung kasama ko, so automatic na yun. So dito pala ako nag-stay sa Locanda Pyramid View. Diyan. Nauna na yung room tour kesa dun sa hotel. See? Hi. Yeah, bro. I want you to confirm with me anything, okay? Yeah, by tomorrow. Tomorrow? I will Tomorrow check. confirm with me, and Yeah, yeah. tomorrow take tour. I will check because I need to take my dentist, My ear? my teeth. My ear teeth? Yeah. Got it. So, dito ako nakatour. Ano? There's no red. There's one there. See, 130? Ano siya? So maganda nga siya, pero don't expect na super linis. See? May bakas ng kahapon. Ang dumi. Pero okay lang. Hindi naman tayo sensitive. Siyempre, magkahiwalay kami ng
Naghiwalay kami ng higaan. Nilagyan nila ng ganito para kunyari malinis. There's a rooftop there. Siyempre, ito pinaka-importante. Ang mahiwagang bidet. So, alam mo na. Alam nyo na, ha? Maganda yung room sana. Yun nga lang, hindi siya ganun kalinis. So, good morning, and welcome to our first. Oh my God, you already saw it. So, nawala tuloy yung surprise, element of surprise. Nandito ako ngayon sa Egypt. Ayan ang Egypt. Andiyan ang Egypt. Oh, di ba? Sabi nga ng ate mo, Kay Toretto, the pyramid is pyramiding. May ganon. 1, 2, 3. Nasa back area siya ng back view siya ng tinutuluyan kung hindi ko masabing 3-star hotel. Para lang siyang 1-star hotel. Malalaman nyo naman sa video, di ba, na medyo may pagkamarumi yung bedsheet. And as a traveler, sometimes wala naman tayong, ako para sa akin, hindi ko kino-consider yung lugar. Kung tutulugan mo lang naman for the duration of the tour. So, nandito tayo sa rooftop nila. Dito ang restaurant nila and breakfast. Usually, lahat ng building dito, it's kinonvert na nila as a motel or Airbnb. And lahat ng rooftop nila, ginawa na nilang kainan. May kainan dyan, may kainan dito, may kainan doon, lahat doon. Pero, my gosh, dito tayo sa When Jerry Meet History. Oh my gosh. So, nag-aantay lang ako. Hindi naman ako nag-aantay. Undecided pa ako kung ito ba unahin ko, iiba muna. Kasi nag-check ako ng mga prices sa Klook, Booking.com. So, syempre as a traveler, kino-consider mo yung budget. And sometimes, kailangan mo magbigay ng konting exemption dahil why not? Why not? Why not naman nabigyan mo yung sarili mo ng konting reward, diba? So, baka mategi na lang tayo at least doon tayo sa dating nasa libro lang, postcard, dating alam mo yun, nababasa mo at nakikita mo lang sa libro mo noon, elementary, high school. Pero ngayon, my gosh, oh my gosh, diba? Tanaw mo na siya. Hindi mo lang siya tanaw, kung makakapagbayad ka, makikita at mahahawakan mo pa siya, diba? So dun sa hotel na ini-stayan ko, tulad nga sinabi ko kanina, dun sa vlog na to, may libre silang breakfast. So yun nga lang, hindi siya buffet. Ganyan lang siya. Siguro ihahatid lang sa'yo, hummus. Usually dun sa nakikita kong mga tour na nag-stay dito, hummus, yung flatbread, itlog. Ewan ko lang kung may itlog doon. Pero yun usually ang sineserve nila rito. Pero guys, tingnan nyo na lang to. And
abangan nyo pa yung susunod na vlog. Kung uunahin ko ba to yung iba muna. So magkakaputol-putol to, pero welcome to the first day of Egypt 2025 tour. And this is the food and this is our server. And this is the view. Thank you. Okay, you need anything? That's all. Yeah, I have been machine. Can we get drinks also? What do you need to drink? What do you have? Orange juice and the tea and the coffee. Just orange juice. It's okay, no problem. I don't know about him. So this I know, falafel, right? This one I know, and this. And he's waiting for your drinks. Uy, Ah, sorry. Sultan powder, shake. I think parang ano to? Ito munggo o lentil? This ay patatas. So obviously cabbage, pipino, tomato, and this one yata parang cheese, tinapay, and yogurt. Breakfast here.